Hello everyone, maligayang araw po sa lahat. This is Melvin once again and welcome back to my YouTube channel. For today's vlog ay tuturuan ko po kayo kung paano babayaran ang ating mga credit card bills sa pamamagitan ng BDO Pay online banking app. At ipapakita ko rin sa inyo kung ano po yung mga bangko ng credit cards na tinatanggap ng BDO Pay na pwedeng bayaran. Magkaiba po kasi ang payment form na pipilapan guys. At hindi po lahat ng credit cards ay pwedeng bayaran dito sa BDO Pay. Kaya sundan nyo lang po at tapusin ang video ito dahil step by step ko pong ituturo sa inyo. Bago po ang lahat, sa mga bagong pasok pa lang po sa aking YouTube channel at sa mga di pa nakasubscribe, pakiclick mo na yung subscribe button na nasa baba at pakihit yung notification bell para ma-notify po kayo sa tuwing may bago na naman akong mga tutorial video na i-upload sa aking channel. So let's start! Ito, panoorin nyo. So ayan po guys, una po natin gawin, syempre i-open po natin ang ating BDO Pay account. And then sa ating BDO Pay dashboard, i-click natin itong Pay Bills. Then click po natin itong Credit Cards. At ito po yung mga credit cards ng bangko guys na pwede nating bayaran dito sa BDO Pay. Una, itong Bank of Commerce. Ito po yung payment form na pipilapan. Ang ilagay po natin dito ay ang credit card number, subscriber account name, pangalan po ito ng cardholder guys, amount ng bill ng inyong credit card, at itong notes sa baba guys ay optional lang po ito. Pwede natin lagyan ito, pwede rin hindi. At pagkatapos natin mapilapan, na i-click lang natin itong pay. Then reviewin yung mga detalye na nilagay. Then click confirm. Hingiin ng BDO Pay yung ating passcode. At pagkatapos niyan, bill paid na po guys. Tapos ang transaction. Dito naman sa BDO Credit Card Piso Payment. Ito yung payment form na pipilapan. Card number, subscriber account name, amount ng bill. Optional pa rin ang notes dito sa baba. Then pagkatapos ng pilapan, click pa rin itong pay. So ganun pa rin ang next guys. Click yung confirm. Then ilagay ang passcode. So bill paid na po. Dito naman tayo sa BPI credit card. Ito po yung payment form. Pwedeng account number lang ang ilagay natin dito guys or pwede ring card number. Mamimili lang kayo dyan sa dalawa. Next po, account name, amount ng bill. Optional pa rin ang notes dito sa baba. Then click pay. Ganun pa din, click confirm next. Then ilagay ang passcode. And then dito naman sa China Bank credit card, ito po yung payment form. Credit card number lang ang ating ilagay. Then ang ating subscriber account name, amount ng credit card bill. Optional pa rin itong notes. Then click itong pay. So ganun pa rin ang susunod guys. Dito naman sa East West Bank credit card number pa rin ang ating ilagay. Then ang ating subscriber account name. Then amount po ng credit card bill. Optional pa rin itong notes. Then click itong pay. Ganun pa din ang next guys. Then dito naman sa Equicom Savings Bank Incorporated, ito po yung payment form. Subscriber account number ang ilagay. Then subscriber account name. Amount ng credit card bill. Optional pa rin itong notes dito sa baba. Then click itong pay. Ganun pa din ang susunod. Dito naman tayo sa HSBC credit card. Ito po yung payment form na pipilapan, credit card number, subscriber account name, at may product type na po tayo dito pagpipilian guys. I-click lang natin itong box, Visa ba o Mastercard ang ating credit card. Then amount ng ating credit card bill, optional pa rin itong notes. Then click pay, ganun pa din ang susunod. Dito naman sa Maybank Philippines Incorporated, ito po yung payment form. Ilagay ang subscriber account number, then subscriber account name, amount ng credit card bill, optional pa rin itong notes. Then click pay, ganun pa din ang susunod. Dito naman sa Metrobank credit card, ito po yung payment form. Ilagay ang 16-digit account number or pwede rin ilagay natin dito ang ating card number. Next po ay ang ating account name, amount ng credit card bill, optional pa rin ang notes. Then click pay, ganun pa din ang susunod. Dito naman sa PNB credit cards, ito po yung payment form. Credit card number lang ang ating ilagay. Then subscriber account name, amount po ng ating credit card bill. Optional pa rin itong notes. Then click itong pay, ganun pa din ang susunod.
Dito naman tayo sa RCBC Bank Card Piso. So ito po ang payment form. Credit card ang ilagay natin. Then ang ating subscriber account name. At may product type din tayong pagpipilian dito guys. I-click lang natin itong box. RCBC Bank Card Mastercard, RCBC Bank Card Visa, RCBC Bank Card GCB, RCBC Bank Card Union Pay, at RCBC Bank Card Balisin, The City Club. Marami palang product type sa RCBC. So i-click nyo lang dyan guys kung anong product type meron kayo. Optional pa rin itong notes. Then click pay, ganun pa din ang susunod. Next po ay itong Robinson Bank Credit Card. So, ganun pa din ang pipilapan, credit card number, subscriber account name, amount ng credit card bill, optional pa rin ang notes, then click pay. Ganun pa din ang susunod. So, actually guys, ang babayaran ko ngayon ay ang aking Union Bank Credit Card. So, ito po yung nasa pinaka-last, Union Bank of the Philippines. So, yan lang po ang mga credit cards guys na pwede nating bayaran dito sa BDO Pay. So, dito na po ako mag-fill up ng payment form guys. Ang hinihingi po dito ay credit card number or ready credit account number. So, ang nilagay ko po dito guys ay ang aking credit card number. Then, nilagyan ko na rin ang aking subscriber account name. So, pangalan ko po ang nilagay dito. Then, amount ng aking bill. Optional pa rin dito ang notes guys ha. At lahat po ng credit card na ating babayaran guys ay may important reminders po yan dito sa pinakababa. So basahin muna natin, successful payments are immediately deducted from your account. Itong pangalawa, there is a 10 PM cut-off for same-day P-bills settlement. Then itong number 3, enter the correct payment details. So kailangan po guys na tama po ang nilagay nating mga detalye para hindi magka-error ang ating transaction. So ngayon, i-click na natin itong pay. Then, reviewin yung mga detalye na nilagay. Kapag okay na po, i-click na natin itong confirm. Then, ilagay po natin dito yung ating video passcode. At ayan po guys, bill paid na po. Yung amount na binayad natin guys ay binawas kaagad sa ating BDO Pay balance. Pero sa ating Union Bank Credit Card outstanding balance ay hindi pa po siya credited or hindi pa siya pinost. After 2 to 3 banking days pa po siya pinost ng Union Bank. So yun lang po guys, paki-like and share lang po sa video ito at para sa iba pa pong mga katanungan, pakisulat na po inyong mga tanong dyan po sa comment section sa baba. So yun naman po guys, maraming salamat sa panonood. See you again sa next kong mga tutorial video. God bless us all. Goodbye!